mong cellphone. Mas mabango at sariwa. Today's recap, ang movie title ay Lechon Heiress. Si Eloy at ang kanyang anak na si Elria ang may-ari ng lechonan. Si Elria, sa kabila ng pagiging teenager ay magaling mag-ihaw ng lechon, at lahat ng tao sa shop ay namangha sa kanyang husay. Napansin ni Eloy na medyo fragile ang kanyang anak, ngunit ang kanyang espesyal na talento sa pagluluto ay nagdudulot ng magandang pera para sa tindahan. Alam ni Eloy na may mga taong may masama na balak sa kanyang anak, kaya lagi niyang sinisigurado na ligtas ito. Ipinapakita ng pelikula kung paano nila binabalanse ang pagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo. Biglang dumating ang ina ni Elria na si Minerva galing ng Dubai, at makikitang masaya si Eloy sa pagdating nito. Nag-shift ang eksena at makikita si Elria sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, isang estudyanteng lalaki ang nagsimulang mangistorbo sa kanya. Dito umeksena si Jonas, na gumamit ng mga makukulay na mga salita upang takutin ang lalaki, na iniwan si Elria na lubos na humanga sa matapang na estilo ni Jonas. Bilang resulta, ang isang lihim na crush ay nagsimulang umusbong sa puso ni Elria. Kinagabihan, isang trabahador ang naglalato-lato malapit sa banyo, at nahuling nakasilip habang naliligo si Elria. Si Jonas na tagapagtanggol ng katarungan ay natuklasan ang maling gawain, at tinuruan ang trabahador ng hindi malilimutang aral. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa kabayanihan ni Jonas at ikinatuwa ito ni Eloy upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Tinrato ni Eloy si Jonas ng isang masaganang almusal. Samantala, pagkabalik mula sa paaralan, si Minerva ay naghanda ng masarap na pagkain para kay Elria. Sa gitna nito, isang nagde-deliver ng gas ang pumasok sa eksena at habang iniaabot ang pera, napansin ni Elria ang passport ni Minerva at napagtanto niyang dumating si Minerva mula sa Dubai bago pa man umuwi kay Eloy. Nang tinanong niya si Minerva tungkol dito, nagsabi ito ng hindi kapani-paniwalang dahilan tungkol sa pagpunta sa bahay ng isang kliyente para magtrabaho. Hindi madaling malinlang si Elria at ibinahagi niya ang kanyang hinala sa kanyang ama, na nagdaragdag ng pahiwatig ng katatawanan sa naganap na drama. Sa gabi ay may eksena sa kubo na nagtatampok kina Jonas at Minerva, kung saan sila ay nagsasagawa ng isang mainit na aktibidad na nagdudulot ng mga pumapalakpak na mga tunog. Napabilib si Minerva kay Jonas dahil sa kanyang husay at sa masayang ekspresyon nito. Halatang naa-appreciate niya ang kanyang performance. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, lumilitaw na ang dalawang ito ay kilala na ang isa't isa, na nagiiwan tungkol sa mga detalye na malapit ng ibunyag. Kinaumagahan, gumanap si Elria bilang isang guro na nagpapakita kay Jonas kung paano maglagay ng mga topping sa lechon para sa isang video. Napansin ni Minerva ang lumalagong closeness sa pagitan ni Elria at Jonas, at nagpasyang makialam sa pamamagitan ng pagkuha kay Elria. Hindi niya lubos na maunawaan ang motibo ni Minerva. Pagkatapos ng hapunan, ginawa ni Elria ang kanyang mga gawain habang palihim na nanonood ng video ni Jonas. Mayroong malikot na twist dito. Nag-imagine siya na sangkot sila ni Jonas sa pagtatayo nito ng poste sa gitna ng bulkang Mayon, na nagdudulot ng pumapalakpak na mga tunog. Isang araw, tumitagay si Jonas kasama ang kanyang mga katrabaho nang bigla siyang nagtungo sa banyo, at akalain mong naghihintay na doon si Minerva, at sa mabilis na pagkilos, napagpasyahan nilang dalawa na magtayo ng poste si Jonas sa gitna ng bulkang Mayon, na nakakuha ng atensyon ng ilang manggagawa na nagkataon na kasaksi sa hindi kinaugalian na eksena. Sinimulan ng mga trabahador ang pagkakataon para sa ilang panunukso kay Jonas, na nagmumungkahi na siya ay nakakakuha ng espesyal na pagtrato mula kay Minerva, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay inalagaan ng mabuti. Hindi nasisiyahan sa mga komento, at nakipagtalo si Jonas sa mga manggagawa. Umabot sa pandinig ni Eloy ang kaguluhan, ngunit hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Jonas. Naiwan si Eloy sa dilim tungkol sa sanhi ng hidwaan. Ngayon, may bagong kaalaman ang mga manggagawa tungkol sa milagro nila Jonas sa banyo. Ang dynamic sa lugar ng trabaho ay napalitan nang makita ni Jonas ang kanyang sarili na paksa ng haka-haka at chismis. Sa paglipas ng mga araw, ang resulta ng insidente sa banyo ay nananatili sa hangin. Ang mga trabahador ay patuloy na nagpapalitan ng mga sulyap at bulong tungkol kina Jonas at Minerva na kumalat sa buong lugar ng trabaho. Samantala, sinusubukan ni Jonas na panatilihin ang kanyang kalma, hindi pinapansin ang mga mapanghusgang titig ng kanyang mga kasamahan. Hindi alam ni Eloy ang partikular na detalye, at hindi niya maiwasang maramdaman ang tensyon sa pagitan ng mga manggagawa. Napansin niya ang pagbabago sa kapaligiran ng lugar ng trabaho.
ngunit ang tunay na katangian ng insidente ay nanatiling misteryo sa kanya. Isang gabi, may ibinahagi si Jonas kay Minerva na nagudyok sa kanya ng isang pribadong pagkikita. Hindi sinasadyang narinig ni Elleria ang kanilang pag-uusap, ngunit piniling huwag muna itong ipaalam sa kanyang ama. Noong gabing iyon nang natutulog na ang lahat, pumasok si Jonas sa silid ni Minerva para sa mabilisang paglulusot ng carrots sa gitna ng donuts. Hindi nila namalayang nasa katabing silid si Elleria at naririnig ang kanilang mga boses. Sa gitna ng kanilang pribadong oras, sina Minerva at Jonas ay lumikha ng mga tunog na tila pumapalakpak. Gayunpaman, ang kanilang pagtatagpo ay nagkaroon ng hindi inaasahang senaryo nang pumasok si Elleria sa silid at dinala ang lahat sa biglaang paghinto na pagtanto ang pangangailangan na tugunan ang sitwasyon. Pumunta si Minerva sa kwarto ni Elleria para magpaliwanag at ibinunyag niya ang backstory na nang humiwalay siya kay Eloy at pumunta sa Dubai, nakilala niya si Jonas at sa paglipas ng panahon ay nagkatuluyan sila. Gayunpaman, pumanaw ang ama ni Jonas at pinilit siyang bumalik. Gumawa ng plano si Minerva na ibalik si Jonas sa paniniwalang mahal siya nito at naghihintay siya ng tamang sandali para ihayag sa lahat ang kanilang relasyon. Natagpuan ni Elleria ang kanyang sarili sa sapot ng romantiko na gusot ni Minerva at Jonas. Habang nag-iisip si Minerva kung paano isisiwalat ang kanilang relasyon kay Eloy at sa iba pang miyembro ng sambahayan, naniniwala si Elleria na sinira ni Minerva ang kanyang pamilya. Nanatili ang tensyon hanggang umaga, at si Eloy, na walang kaalam-alam ay nagdala ng mainit na almusal para sa lahat. Habang nag-aalmusal, namataan ni Eloy si Jonas sa kwarto ni Minerva, napagtanto niyang ang hindi pagsang-ayon ni Minerva sa kanilang koneksyon ay dahil sa kanya. Naging dahilan ito upang harapin ni Eloy si Jonas, ngunit pinigilan siya ni Minerva, at lumaki ang sitwasyon na nagresulta sa pagpapalayas ni Minerva kay Eloy sa parehong bahay at tindahan, na itinayo ni Eloy gamit ang pera ni Minerva. Si Eloy sa kanyang paglabas ay sinubukang ipaliwanag na ang tindahan ay hindi tatagal kung wala ang kanyang mga recipe, ngunit walang naniwala sa kanya. Bago umalis, nagpaalam si Eloy sa kanyang anak na si Elleria. Nang wala na si Eloy, si Jonas ang naging bagong may-ari ng tindahan. Ngunit sa halip na magtrabaho, ginugol niya ang buong araw sa paglalaro sa cellphone. Ang tindahan, na dating pinagmumulan ng kabuhayan at koneksyon ng pamilya, ay naging isang larangan ng digmaan para sa pagbibigay ng emosyon at desisyon. Nasaksihan ni Elleria ang pagkawatak-watak ng kanyang pamilya at ang pagbabago ng tindahan sa isang lugar ng kawalan ng katiyakan at hindi pagkakasundo. Nagkaproblema si Jonas nang masira ang baterya ng kanyang cellphone, na nagtulak sa kanya na humingi ng bago kay Minerva dahil naipadala na niya ang lahat ng kanyang pera. Napansin ni Elleria na ang lahat ng ito, at palihim ding sinusubukang akitin si Jonas sa hapunan. Kinaumagahan, kinwestiyon ni Minerva ang maikling palda na uniforme nito sa paaralan, sa paniniwalang sinusubukan ni Elleria na akitin si Jonas, ngunit hindi ito pinansin ni Elleria. Ang resulta ng pag-alis ni Eloy ay nagdulot ng pinsala sa negosyo. Nagreklamo ang mga customer na hindi pareho ang lasa ng pagkain, at ang mga loyal na kliyente ay nagsialisan. Nakipag-away pa si Jonas sa isang regular na customer, na nagresulta sa pagkawala ng isang mahalagang kontak. Natagpuan ni Minerva ang kanyang sarili sa mas maraming problema, habang si Jonas ay nagpupumilit na pamahalaan ang tindahan ng walang expertise ni Eloy. Isang gabi, habang papunta si Minerva sa tindahan, tinangka ni Elleria na akitin si Jonas sa pamamagitan ng pagbubukas ng bote ng beer. Gayunpaman, pumalag si Jonas at pumasok sa isang silid. Sumunod si Elleria at nauwi sila sa isang mainit na bakbakan. Ibinunyag ni Jonas na matagal na niyang gustong subukan ito kay Minerva, ngunit hindi siya pinayagan. Ipinakita niya kay Elleria ang isang video ng kanilang pagtatagpo. Ginamit ito bilang leverage upang pigilan itong sabihin kay Minerva. Natagpuan ni Elleria ang kanyang sarili na nakakulong sa laro ni Jonas, obligadong lumangoy sa kanyang lawa kung kailan niya gusto. Kinaumagahan sa oras ng pahinga, hindi napigilan ni Elleria ang sarili na sabihin kay Minerva ang tungkol sa iskandalo na kinasasangkutan ni Jonas. Sa halip, nagpasya siyang magtapat sa kanyang ama, na nag-loan at nagbukas ng bagong tindahan sa malapit. Naroon si Eloy, sabik na marinig ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, nahirapan siyang ipahayag ang mga detalye ng pangyayari. Nang maglaon, nang bumalik siya mula sa paaralan at wala si Minerva sa bahay, muling pinilit ni Jonas si Elleria na magtayo ng poste sa gitna ng bulkang Mayon. Walang magawa at balisa. Natagpuan ni Elleria ang kanyang sarili na walang magawa kundi umiyak. Nagkaroon ng malaking away sina Jonas at Minerva tungkol sa kanilang negosyo.
Kailangan ni Jonas ng pera at sinisi niya ang kalapit na tindahan ni Eloy sa problemang kinakaharap ng kanilang negosyo. Lalong lumaki ang tensyon sa pagitan nila at lalong naging mayabang ang ugali ni Jonas, lihim na nakatagpo ng kasiyahan si Elria sa kanilang alitan. Upang maiwasan ang pagtatayo ng poste ni Jonas, nagsimula siyang umuwi ng gabi, ngunit kahit ganun pa man, pinilit pa rin siya ni Jonas. Isang gabi nahuli ni Minerva si Jonas sa akto, ngunit tusong ipinakita ni Jonas kay Minerva ang isang video na tila si Elria ang may kasalanan. Naniwala naman si Minerva at nauwi ito sa galit. Nang makitang nahihirapan si Elria, naunawaan ni Minerva na pinilit siya ni Jonas. Ang sitwasyon ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng mga problema sa pamilya, at si Elria ay naipit sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Si Minerva, na hindi nakayanan ang ginawa ni Jonas, ay ipinadala si Elria kay Eloy at kinumpranta si Jonas mismo. Sa sumunod na mga eksena, nilagyan ni Jonas ng gripo si Minerva na naging sanhi ng agarang pagtuldok sa buhay nito. Naabutan ni Elria si Eloy at ibinunyag ang kalunos-lunos na pangyayari, at sa sobrang galit, isang malakas na suntok ang ginawa ni Eloy kay Jonas. Umalis si Elria para humingi ng tulong, ngunit nang bumalik siya kasama ang mga pulis, nagtapos ang pelikula na nawala kay Elria ang lahat sa mga trahedya na nangyari.